At tayo po ngayon ay nasa ika-anim na bahagi na ng chapter 21. Kaya haba-haba nitong chapter 21 na ito, no? Well, of course, dahil ito po ay bahagi na nung mispat na tinatawag ng mga Hudyo. At sa ating pong natutunan, ang ibig sabihin ng mispat ay justice system ng Diyos. At uulit-ulitin ko po, ang mispat is an extension of the Ten Commandments. Kaya po yung buong mispat na ating pag-uusapan, which is the justice system of God, ang pinaka-foundation po nito, lahat yan nakaangkla doon po sa Ten Commandments. At yung pong Ten Commandments naman, ang pinaka-foundation nun is yung verse 1 and 2 ng chapter 20. Okay? Kasi doon po nagpakilala ang Diyos kung sino siya. Kaya siya po yung pundasyon ng Ten Commandments. At yung Ten Commandments ay extension ng lahat ng justice system ng Diyos. Kaya siya po yung pinaka-foundation. And talagang ano po, item by item natin tinatalakay ito. Now, you might find it a little bit parang primitive na yung binabasa natin dito. Seemingly not applicable sa ating kapanahunan because we have a different justice system. No? Although when the justice system po was developed, ito ay somehow meron din pong reference, ginamit din na reference ang Bible, ginamit na reference yung pong Ten Commandments, kaya somehow meron pong mga similarities. But kaya yung iba pong mababasa natin dito ay parang hindi tayo makarelate. Kasi nga, imagine ito po ay 4,000 years ago. And this was written for the Hebrews. At ang sumulat nito ay mga Hebreyo. May kaisipang Hebrew at kulturang Hebrew at lengguwahe ng Hebrew. Kaya talagang ang pipikapin ho natin dito ay ang mga principles na nakapaloob. Hindi ho natin kailangan to the letter ay susundin natin lahat yung sinasabi dito. But we have to pick up kung ano po yung principles na nakapaloob. And from that principle, doon tayo bubuo ng mga konsepto natin kung paano tayo magpapatupad ng ating justice system. Okay? Ang ilan sa mga natalakay na natin doon sa nakaraang pag-aaral ay nakita po natin na ang unang principle na natutunan natin dito is to deal fairly with those who are the lowest on the social scale. At ito po yung tinatawag nating mga slaves. Bagamat hindi po ito in-endorse ng Diyos ang slavery, ito po ay pinahintulutan niya. Dahil umaakma po ito sa pangkasalukuyang kultura nila at umaakma ito sa pangkasalukuyang ekonomiya nila. So kaya pinahintulot ho ito ng Diyos, pero nilagyan niya ito ng mga boundaries para hindi po ito masubject sa abuse. Dahil nakita ho natin na ang pagtingin ng Diyos sa mga slaves ay hindi property. Kasi po, nung time na yan, dahil binibili ang slaves, ang tingin po ng mga tao noon, property sila. Hindi sila human beings. Sometimes, they even look at them as animals. No? Parang, kumbaga po, parang baka na ginagamit sa pagsasaka. No? So, ganun po ang tingin. Pero, ang tingin po ng Diyos ay hindi ganoon. Ang tingin ng Diyos, kasi yun yung nakamulatan nila sa Egypt. Nakita nila na ang slaves doon, katulad nila, ay itinuring na mga disposable na gamit. Na pag hindi na kailangan, pwedeng patayin. Pwede nang itapon. No? Pag luma na, pwede nang itapon. At yun ang kanilang kinamulatan doon sa Egypt.
lalo na tong generation na tumawid na ng wilderness. So, kaya kailangan baguhin ng Diyos yung konsepto nila na yan. Na ang slaves ay hindi property, hindi sila animals, sila ay human beings. So applying it to our own time, bagamat wala pong umiiral na slavery sa atin, sa ating bansa in particular, ang mga taong masasabi nating nasa laylayan ng lipunan ay kailangan tratuhin ng mayroong pagrespeto. Tratuhin sila na sila'y tao at hindi property, hindi sila hayop. Sila ay human beings. So that's one principle that we have learned from the previous study natin. So kaya tayo po dito, bilang born-again believers, followers of Jesus Christ, that we believe in the Torah, sumunod ho tayo dito. Na wag nating susukatin ang tao dahil sa kanyang katayuan sa buhay, sa kanyang pinag-aralan, sa kanyang narating, kundi tratuhin natin ang bawat isa na sila'y tao. At napakahalaga nito sa ating Diyos. Pangalawa po, nakita natin that in the justice system of God, which we call MISPA, ang mga kababaihan po ay merong karapatan. Why is this so important? Kasi nga po, during their time, ang umiiral noon is paternal society. Kaya pagdating sa bilangan, they don't count the women and the children, only the men. Pero ang binibilang din po sa mga kalalakihan ay yung mga able to go to war. So yung pong walang kakayahang makipaglaban sa digmaan, hindi ho nila sinasama sa bilang yon. Kaya, kumbaga po sa atin ay, kung ilalagay natin sa konteksto natin, ang ibinibilang lang nila ay yung mga hindi na minor. No? Ano ba ang minor age sa atin? Hanggang 17 years old ba? I think hanggang 16 years old. Kasi po yung bagong batas na ipinasa during the Duterte presidency, yung pong statutory rape ay itinaas ang edad. Galing po sa 12, ginawang 16. No? So kaya itinaas nila yung edad. So balik tayo sa mga Hudyo. Ang binibilang lang nila na lalaki, kaya yung pong pinag-aaralan natin sa Matthew na 5,000 men or 4,000 men, excluding the women and the children, di ba? Ang pinakain ng Panginoong Hesus, ang binilang lang po doon ay yung mga fighting men. Kumbaga sa atin, parang 18 years old pataas. Tapos titigil din ho yun doon sa mga matatanda na. Kumbaga, kung i-relate natin ngayon, pagka senior 65 years old ka na, retire ka na, hindi ka na bibilangin. Kasi retired ka na, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Kumbaga sa kanila naman, hindi ka na pwedeng makipagdigmaan. Hindi mo na kayang tumakbo. Kaya, yun lang ho ang binibilang. But dahil yun ang kaisipan nila, kaya they treat women na second-class citizen or even third-class citizen. Ngayon, ang ipinakita ng Diyos dito, women have rights and they have value to God. So that's two principles po na nakita natin. Kaya siguro hindi naman tayo mahihirapang mag-adjust doon dahil sa atin naman po ay mataas ang paggalang natin sa mga kababaihan. Actually, kung mapapansin nyo po sa mga simbahan, hindi lang sa atin, mas marami ang kababaihan. Mas aktibo ang kababaihan. Mas, mas karamihan pa, no, ang mga kababaihan ay mas articulate, mas nakakapagsalita, mas mabilis ang aksyon. Pag binigyan mo ng responsibilidad, gawa agad, di ba?
Ang mga kababaihan, habang nag-aalaga ng bata, naglalaba, meron pang sabay ng pamamalansya, at nakikipag-ano pa yon, nakikipag-chat pa yon. At naglilinis pa ng bahay yon. Tapos bago pa dumating ang asawa, alam niya darating alas 5, padating na yon, 4:30 naliligo na yon, di ba? Kaya pagdating ng asawang lalaki, walang kabakas-bakas na siya ay hirap na hirap sa buong maghapon. Kaya tuloy yung tingin ng lalaki, parang walang ginawa ito. Parang puro pagpapaganda lang. Hindi niya alam na kaya nagpaganda para sa kanya. Hindi niya nakita yung mula nung umalis siya, naglinis ng kulungan ng aso, nagwalis sa bakuran, nagdilig ng halaman, nag-alaga ng anak, nagluto, namalengke, namalansya, naglinis ng bahay, at nakipag-chat pa yun. May ganun pa yun. So, hindi naman tayo siguro mahihirapan doon. But let us bear in mind na sa harapan ng Diyos, mahalaga yung mga nasa laylayan ng lipunan, ika nga. Sa harapan ng Diyos, mahalaga sa Kanya ang mga kababaihan. May value ang mga kababaihan sa harapan ng Diyos. Now, ito po sa kanila ay masyadong big deal ito. Kasi nga po, hindi nila ganun tingnan ang kababaihan. Bakit? Kasi yun ang nakamulatan nila dun sa Egypt. Yun ang nakita nila eh. Doon sila na-expose na ang babae parang walang parang walang kwenta ang babae, lalaki lang ang merong halaga. Which is sa Diyos hindi ganoon. So kaya kailangang ipakita ng Diyos ito doon sa justice system niya. At ito ang susundin ninyo. Hindi yung nakasanayan niyo doon sa Egypt. Ito na ang susundin niyo kasi nga pagtawid nila doon sa wilderness, nung dumating sila sa Mount Sinai, that nung ibinigay na ng Diyos ang mispat na ito, bumubuo na ng isang Hebrew society ang Diyos. At sa pagbuo niya ng Hebrew society, kailangan magbigay na siya ng justice system. Otherwise, magkakaroon ng chaos, magkakaroon po ng disorderliness kung walang ganitong susundin sila. Okay? Now, nung nakaraan din po ay tinalakay natin yung kahalagahan ng intention of one's heart, which has everything to do with the consequences of his actions in God's eyes. Kaya po, yung murder, ibig sabihin ito ay pinagplanuhang pagpatay, ay mas mabigat ang kaparusahan. Kasi ipinakita doon kung ano yung intensyon ng tao. Kung ano yung motive ng tao. May pagpaplano siya eh. Meron talaga siyang layunin na kitilin ang buhay ng kanyang kapwa. Kaya pinag-isipan niya ito at ito ay pinagplanuhan niya. So, pero yung pong accidentally napatay niya sa kanilang, kumbaga sa kanila pong paghaharap ay aksidenteng napatay niya yung tao, hindi niya talaga inintensyon, hindi niya talaga pinlano na patay niya, nagpo-provide ang Diyos ng sanctuary na pwede nilang puntahan at pag nandun sila, hindi na sila pwedeng dakpin. Pero kapag murder ang kaso mo, kahit na nandoon ka pa sa bahay panambahan, nasa templo or nasa synagogue, pwede kang dakpin kahit na oras na ikaw ay naghahandog ng alay mo. Okay? So kaya yung pong motibo, yung intensyon ay tinitingnan yon sa justice system ng Diyos. No, tinitingnan yung motibo ng isang tao kung ito ba ay pinagplanuhan niya o hindi. Ito ba ay aksidente lang na nangyari or hindi. So kaya ang sino man na nagplano, katulad po ng kidnapping, hindi naman biglaan ang kidnapping eh. Di ba? Nag-kidnap ka ba ng nadaan? Kidnapping ko nga ito. Wala namang ganon. Pinagpaplanuhan yung pag-kidnap eh. And kaya kasama ho yun sa mga may kaparusahan na murder. Now, ang isa pa pong nakita natin sa kaparusahan ng kamatayan, ang isa pa pong nakita natin dito ay yung paglapastangan sa magulang. No? Yung mga anak na hindi mo pinatay, nilapastangan mo lang ang magulang mo. Ang kaparusahan ay kamatayan.
So, equivalent siya sa murder. Equivalent siya sa pinagplanuhan mo. So, ganun po nakikita natin ang kahalagahan ng pamilya sa harapan ng Diyos. Ang kahalagahan ng ama't ina, ang kahalagahan ng mga anak. Kung gaano kaimportante sa Diyos ang family. Bakit to? Kasi sa kauna-unahang panahon pa, kay Eva at kay Adan pa, ang Diyos po ang nagtayo ng pamilya. At ang pamilya lang po ang institution na ang Diyos mismo ang nag-institutionalize. Hindi po yan imbento ng tao. Hindi po yan ay kagagawan ng organisasyon o ng gobyerno. Ang pag-aasawa at pagpapamilya, ang Diyos mismo ang lumikha niyan. Ang Diyos mismo ang nag-institutionalize niyan. Kaya napakahalaga sa Diyos niyan, no? Ganun niya tinitingnan kabanal ang isang pamilya na kapag ang anak ay lapastanganin lang ang kanyang magulang, ay meron ng kaparusahang kamatayan. Lalo pa nga kapag sinaktan niya. Yun po'y nilapastangan lang. Lalo pag sinaktan niya pa ang sarili niyang magulang. At alam ho natin yan, di ba? Nababalitaan natin, may mga anak na binubuntal yung kanyang magulang, nanay or tatay, no? Sinasaktan at kumbaga hindi ho natin alam kung anong mga kadahilanan niyan, pero ito po'y mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia. May kaparusahang kamatayan yan. So, nakita rin ho natin diyan yung principle ng Diyos about protection of life, no? And it reinforces the love and concern Jehovah has for all living creatures. Ultimo hayop ay mahalaga sa Diyos. Kaya po, yung year by year na pagpunta nila sa templo at nagsasacrifice sila ng innocent animals, yun po ay mabigat ang dating nun sa Diyos. Kasi they are killing innocent animals para ma-sacrifice. Pero pinipermit ng Diyos yun. Dahil yun ang kanyang, kumbaga po, yun ang kanyang pamantasan o patakaran sa mga Israelita na gawin yon. So, nakita ho natin yung protection of life, no, for all living creatures. Now, as we move along in our study, tatalakayin po natin yung ilang pang mga talata na hindi natin natalakay. So, in summary, as a review of our last lesson, yung pong Exodus 21 verses 7 to 11 deals with a man selling his daughter. Kung natatandaan nyo po yung last Sunday natin, na yung anak na babae ay ibinebenta. So, kaya sabi ko nga sa inyo, para sa atin, napaka-weird nito kasi hindi natin gagawin yan. Maaring paampun natin pero hindi natin ibinebenta para maging slave. Na ang idea behind ay later on, mapapangasawa nung bumili. Diba? Kaya naglagay din sila ng patakaran na kung ano ang kanilang susundin kapag hindi natuloy ang pag-aasawa. Kaya meron siyang tatlong choices. Pwede niyang gawing ipagpatuloy na siya ay alipin. No? Hindi siya entitled na pagdating ng ika-7th year, siya po ay palalayain na. Hindi siya entitled. Kasi ibinenta siya nung tatay. Pero pwede rin siyang maging concubine. Ang concubine naman po ay walang ketuba na binibigay. Ibig sabihin, hindi siya itinuturing as legal wife, pero acting as wife. Pag dumating yung time, gusto niyang mapangasawa ito, papakasalan niya, doon niya lang bibigyan ng ketuba at yung babae na ito ay mag-e-enjoy na siya ng full privilege ng isang legal wife. Okay? So, ito po yung sinasabi natin, hindi natin siyempre maintindihan ito. Pero ang principle na ipinapakita sa atin dito is the value of women before God. Okay? So, now, moving on.
Yung pong sanctity of life ay nakita natin kung gaano kahalaga ang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya wala pong may karapatang kumitil ng buhay, kundi ang ating Diyos at yung pong ipinahintulot ng Diyos base sa kanilang justice system. So katulad po, nakakumit ng murder, ang mag-execute ng capital punishment ay yung government. So the government is allowed to kill the person who committed murder. And that is biblical. Kaya dito lang ho sa Pilipinas ay hindi ine-endorse ng marami ang capital punishment sapagkat nakikita ho nila napakalaki ng butas natin sa justice system natin. Kasi nga po, mayroong sang-ayon din ito sa mga kasaysayan, ay meron pong mga napaparusahan ng walang kasalanan. So yun ang iniiwasan ng mga tumatanggi sa death penalty, na merong maparusahan ng kamatayan nang wala talagang kasalanan. So pumatay ka ng walang pagkakasala. Binigyan mo ng parusa ang isang taong walang pagkakasala. Dahil lamang sa mga technicalities, dahil pagalingan ng abogado. No, hanapan ng butas yan at kapag ka nakakita po ng pagkakataon na papawalang sala nila yung isang tao kahit hindi naman kahit na nagkasala at nabigyan ng kahatulan yung taong walang kasalanan dahil lang sa technicalities, kaya po marami ang tumatanggi sa death penalty. But generally speaking, death penalty is endorsed by the Bible. It's biblical. Provided walang kaduda-duda na yung taong isasalang mo sa death penalty ay talagang beyond reasonable doubt ay talagang nakakumit ng murder. Nakakumit ng kidnapping. No? Lumapastangan sa magulang. Sinaktan ang magulang. Yan po yung mga merong death penalty . So, kaya natalakay na po natin yung ibig sabihin ng curse diyan. And so, intention is key in God's mispat. Anong intention ng tao? Now, let's move on to the protection of life. In verse 18, ang sabi po diyan, if two people fight and one hits the other with a stone or with his fist, and the injured party doesn't die, but is confined to his bed, verse 19, then if he recovers enough to be able to walk around outside, even if with a cane, nakatungkod siya, the attacker will be free of liability. No? Except, of course, may exception. Except to compensate him for his loss of time and take responsibility for his care until his recovery is complete. So meron pong dalawang tao na nag-away, nagsuntukan, no? Hinampas ng bato o kaya sinuntok niya at na-injured. Pero siya po ay hindi namatay. Siya po ay na-confine sa kama. Okay? Pag nangyari yun, hindi siya namatay, na-confine lang siya sa kama, sang-ayon po dito sa binasa natin, wala siyang pananagutan. Madali bang intindihin yan sa panahon natin? Ha? Kayo ba papayag na walang pananagutan yung humampas ng bato sa inyo dahil hindi lang kayo namatay? Ay, tingin ko po walang papayag sa atin. Pero that is their mispat. Okay? Pero, yung ginawa mong pananakit na yon, i-compensate mo yung naratay sa kama. Bakit ganon ang kanilang kaisipan na walang pananagutan, pero babayaran mo? Kumbaga, yun ang pananagutan mo.
Kasi dahil siya ay naratay sa kama, hindi nakapagtrabaho. At dahil hindi siya nakapagtrabaho, bayaran mo yung araw na hindi siya nakapagtrabaho. Pinerwisyo mo eh. E ngayon, bakit walang liability? Ano ang rational behind? Bakit wala siyang liability? Kasi parehas niyong gusto na magsakitan kayo. Okay? Eh kasi nag-aaway nga ako eh, di ba? Nagkataon na ikaw yung nalamangan. Kaya ikaw yung naratay sa banig, kumbaga. Eh kung halimbawa hindi ikaw, siya naman, ganun din ang rule. So ang kaisipan po nila diyan is because kasi remember galing sa Diyos to ha, ibinibigay ng Diyos sa bayang Israel. So ang kaisipan po kasi diyan, parehas niyong gustong saktan ang bawat isa. At sa inyong pagsasakitan, wala naman kayong intensyong patayin ang bawat isa. Gusto niyo lang magkasakitan kayo. E lubha kang nasaktan kaysa dun sa isa, kasi may intensyong ka rin saktan siya, nalamangan ka lang, kaya wala siyang liability. Pero, i-compensate mo. Dahil hindi nakapagtrabaho eh. Bayaran mo yun. Pero hindi ka makukulong. Hindi ka parurusahan ng kamatayan. Hindi, yun po yung ibig sabihin ng wala kang liability. Hindi ka ikukulong. Pero bayaran mo yung nawalang araw sa kanya na hindi siya nakapagtrabaho kasi pinerwisyo mo. Now, hindi ka makukulong kasi siya, gusto ka rin niyang perwisyuhin, nalamangan mo lang. Naintindihan niyo po yung, yung kaisipan ng mga Hudyo? Di ba? So, diri mo, hinampas ka ng bato, di ba? Eh siya yung nakaunang nakakuha ng bato eh. Naunahan ka niya eh. Hindi naman namatay. Okay? Ngayon, kung namatay, paghampas mo ng napalo mo ng bato sa ulo, namatay. Dahil hindi mo naman pinagplanuhan, takbo ka sa sanctuary. Takbo ka sa sanctuary. Pagdating mo sa sanctuary, hindi ka na pwedeng dakpin. Kasi nag-secure ka na ng safety mo doon sa sanctuary. So that's their law. Now, ito po yung tinatawag nating the principle of recompense. No? Para pangalagaan ang buhay, ay kailangang bayaran mo ang perwisyong ginawa mo. Kaya, the principle of recompense, each offense is to have an equal and fair compensation as the consequence. Ulitin ko po, the principle of recompense, ang ibig sabihin niyan, each offense is to have an equal and fair compensation as the consequence. Kaya, ano po yung fair compensation? Ibig sabihin, huwag kang magparusa ng sobra-sobra. Sa atin pong mga anak, sa atin din mga magulang, di ba? Kaya may bilin ho sa atin ang Diyos din eh. Hindi lang sa mga anak. Ang sabi naman ng Diyos sa mga magulang, wag mong hayaan or wag mong i-provoke ang anak mo sa galit. Kasi meron ho kasing mga magulang na konting nagkamali yung anak, di ba? Kung parusahan no, sobra. Kung ano mahawakan, kung ang nasa kamay niya ay sandok, papaluin ng sandok sa ulo, di ba? No? Kung ang hawak niya ay tabo, ipapalo yung tabo dun sa ulo. Kasi natatandaan ko po nung araw, nung ako'y maliit pa, ang nanay ko, napakahigpit. Ay kami, siyempre, lalaki, gala dito, gala doon, laro sa labas, etc., etc. Pag uwi namin, ang dudungis namin. Eh, may oras kami ng paligo. So, ang nanay ko magpapaligo sa amin. Eh, dahil naglaboy kami, binabawalan niya kami maglaboy, pagbalik namin, mga lalaki kami, papaliguan niya kami. Habang pinapaliguan po, kurot ng kurot yun. No? Palo ng tabo sa ulo po.
Hindi ka magtanda. Ayun. So, natatandaan ko po nung one time, yung pinsan ko naman ay na-involve ho sa isang parang riot, parang gang war na siya po ay nakadisgrasya. So ang ginawa po nung uncle ko, kasi nandun ako mismo eh. Sinundo ko yung uncle ko dun sa kaibigan niya. Sabi ko, uncle, may problema po. Sabi niya, alam ko na. Sige, umuwi ka na, susunod ako. So nung sumunod do ako, umuwi ako, tapos dumating siya, yung anak niya, binugbog niya na ang hawak-hawak po ay 45 kasi may baril siya na 45. Binugbog yung anak at yun ang pinansusundot, yun ang pinampapalo dun sa anak hanggang sumusuot na dun sa ilalim ng sopa, hihilahin niya, tapos papaluin niya ng baril. Naalala ko baka pumutok kasi nag-load eh. Naalala ko baka pumutok pero talagang grabe yung inabot na bugbog ng anak niya. So may mga magulang hong ganyan eh, na napakaliit ng pagkakamali, sobrang bugbugin ng anak. No? Meron namang hong napakalaki ng ginawang kasalanan, okay lang yan, anak. Di ba? Okay lang yan, anak. Nakabuntis ka lang naman ng parehas ka lang ng tatay mo. Parang, so hindi akma, no? Hindi akma po ng ang pagpaparusa. Kailangan po equal, fair, yung recompense na tinatawag, yung pong pagbabayad dun sa kasalanan. Lalo pa nga siyempre, kung lalo't walang kasalanan. Pagkatapos, parurusahan mo. Kaya yun po yung itinadhana ng batas natin, kaya ayaw nila sa death penalty kasi baka may mapatay ng wala talagang kasalanan. Hindi talaga siya ang gumawa. Tapos binitay mo. Hindi equal recompense yun. Di ba? So kumbaga, hindi murder ang kasalanan, pero pinarusahan mo ng kamatayan. So hindi equal recompense. Now let's move to verse 20. Sabi po dyan, if a person beats his male or female slave with a stick so severely that he dies, he is to be punished. Ito po ay relation ito ng master to slave. May ginawang pagkakamali yung slave, hinahampas niya. No? Hahampasin niya yung kanyang slave. Ang sabi diyan, kapag ka po daw kahampas niya, napatay niya, he is to be punished. Ipapunish yung master. Except that if the slave lives for a day or two. Pero kung di napatay na buhay, ng isang araw o dalawang araw, hindi siya ipapunish. Since the slave is his property. Ano pong kaisipan dito? Bakit hindi ipapanis kung hindi siya parurusahan kung hindi niya napatay at nabuhay pa ng isang araw hanggang dalawang araw bago namatay? Okay? Kasi po, ito po ang kanilang thinking. Kasi kapag ka po nung pinapanis mo siya at doon mismo napatay mo siya, may intensyong ka talagang patayin. Again, the intention is there. May intention kang patayin. Kasi hindi mo tinigilan hanggang mamatay eh. Pero, kung after 2 days namatay, ang dating puno sa kanila, hindi mo inintensyong patayin. At, pwedeng sa 2 araw na lumipas, ang dahilan ng kamatayan niya ay hindi yung pangbubugbog mo. May iba pang dahilan ang kanyang kamatayan. Kaya hindi siya dapat parusahan. Ang dahilan, kasi yung slave daw po ay property noong nung master. Okay? Pero makita natin doon sa umpisa, ang sabi ng Diyos, hindi property ang treatment dapat sa kanila. Sabi ko sa inyo, mahirap intindihin to eh. Ang mispat nila. Kaya ang pinipick up natin is the principle.
No, wag niyo pong pick upin ito ng word for word at letter for letter. Dahil hindi nga po ito applicable sa atin ngayon. Dahil hindi yan ang justice system natin. Kaya nahihirapan tayong i-reconcile yan. Tandaan niyo po, itong justice system na ito ay ibinigay ng Diyos sa kanila sa kanilang kapanahunan, sa umiiral na ekonomiya, sa umiiral na kultura. At may kinalaman din po ito kung saan sila nanggaling at kinuha ng Diyos doon. At kung ano ang dadatnan nila pagdating nila sa Promised Land. Kasi pagdating nila sa Israel, binigay ito sa Mount Sinai, wala pa sila sa Promised Land, wala pa sila sa Israel, nandoon pa lang sila nung binigay ng Diyos ito kay Moses at sa kanila. Pagdating nila doon, may dadatnan kasi silang iba't ibang lahi doon. Nandun ang Jebusites, nandun ang Canaanites, nandun ang lahat ng mga sites. Lahat ng klase ng idolatry, lahat ng klase ng wickedness, dadatnan nila doon. Actually, bago pa sila dumating doon, bago pa sila makarating sa Promised Land, ang dami nilang dadaanan doon, susuungin nilang mga pagsubok bago sila makatungtong sa Promised Land. Kaya God is preparing them pagdating nila doon mismo sa Promised Land, kung ano ang dadatnan nila doon. Okay? So with that in the background, with that in mind, kaya po ganito ang uri ng kanilang justice system. Verse 22, if people are fighting with each other and happen to hurt a pregnant woman so badly, nag-aaway yung dalawa, nagsusuntukan, may napadaan na buntis, no? Siya ang natamaan, nabuwal yung babae, no, yung buntis. Sabi diyan, that her unborn child dies. Then even if no other harm follows, he must be fined. He must pay the amount set by the woman's husband and confirmed by judges. So, ibig sabihin, nag-aaway silang dalawa, may napadaang babae na buntis, nabangga nila, namatay yung batang dinadala, then pagbabayarin sila doon sa dahil namatay yung baby. Pero wala naman silang intensyong patayin yung baby kasi. Nadamay lang, collateral damage lang ang nangyari doon sa babae. So again, the principle of recompense, kailangan bayaran. Okay? But if any harm follows, then you are to give life for life. Na mga kapatid, ito pong susunod na mga statement na ito ay commonly misinterpreted. Kasi yung binanggit po dyan, but if any harm follows, then you are to give life for life. Ang dating mo niyan, dapat buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Yun po yan eh. Kaya nag-aaway silang dalawa, may napadaang buntis, natamaan nila, namatay yung bata. Kung walang, ang sabi dyan, ano yan? Basahin ko ulit. If people are fighting with each other and happen to hurt a pregnant woman so badly that her unborn child dies, then even if no other harm follows, he must be fined. Okay? He must pay the amount set by the woman's husband and confirmed by judges. Namatay lang yung bata. But if any harm follows, halimbawa po, namatay na yung bata, yung nanay ay nagkaroon pa ng komplikasyon. Okay? Dahil sa pagkamatay ng baby, nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon pa siya ng ibang problema. So, ang sabi po dyan, then you are to give life for life. Hindi po ang ibig sabihin dyan ay death penalty. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano yung equal na kabayaran. Okay? So, namatay yung baby, yung asawa ng babaeng buntis ay nagtakda ng halagang babayaran, bayaran nila yon. Ngayon, meron pang lumabas na ibang problema, nagkaroon ng komplikasyon, babayaran din nila yon. Kung ano yung karampatang o yung equal
nakabayaran na dapat nilang isettle doon, isesettle nila yon. So hindi po ibig sabihin nun, dahil namatay yung baby, okay, ay papatayin din nila yung yung nakabangga, yung dalawa. Hindi po ganun yon. Okay? Yung baby, ang naging kabayaran niya sa pagkamatay ng baby, ay yung itinakda ng asawang babae kung magkano babayaran. Nagkaroon ng komplikasyon dun sa babae, then babayaran pa nila yon. Nakuha niyo po? So, ang principle, again, ano po ang principle? Equal recompense. Fair compensation. So, hindi mo siya pwedeng bayaran ng sobra, hindi mo siya pwedeng bayaran ng kulang. Kailangan yung sapat doon sa na-incur na harm sa kanya. So again, principle po is equal treatment. So kaya kung i-apply ho natin sa panahon natin ngayon, kung paiiralin natin sa church ang justice system ng Diyos, wag ho tayong magparusa ng sobra sa kasalanang nagawa. Yung fair lang. Now, gaano ka-fair yon? Tayo po ang magdi-define yan ngayon. Okay? So, yung pong statement na eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Hindi po ibig sabihin yan na kung nadisgrasya mo yung mata nung tao na kunyari nabulag, ikaw na nakabulag, bubulagin ka rin. Kasi eye for an eye, tooth for a tooth. Nung sinuntok mo, nabungi, suntukin mo rin para mabungi siya. Hindi po ganun yun. It is an idiomatic expression na ang ibig sabihin, kung ikaw ay nasinuntok at nabungi ka, wag mo naman dukutin ang mata. Kasi sobra-sobra yon. Nabungi ka lang eh. Pwede ka naman magpalagay ng ngipin kay Dr. Demdam eh. Di ba? Bayad ka nga lang. Siyempre, may ano yun eh. Merong halaga yun eh. So, anong ibig sabihin? So, kaya yung eye for an eye, tooth for a tooth, ang ibig sabihin lang po yung kung ano lang yung karampatang kaparusahan, yun lang ang ipapataw. Hindi po nabulag mo, bulagin mo rin. Nabungi mo, bungiin mo rin. Di ba? Napilay mo, pilayin mo rin. Yan po yung sinasabi dyan eh, no? Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, and foot for foot. It is an idiomatic Hebraic expression na dapat equal and fair compensation. Fair treatment. So overall, pag tinignan natin, ang gusto ng Diyos, fair treatment. Kaya ito po yung paiiralin natin. Dapat sa simbahan, fair treatment to everybody. Kaya po sinimulan niya doon sa pinakamababang uri ng tao sa kanilang lipunan, yung mga slaves, na walang karapatan, kumbaga, sa kanilang lipunan. So ang pinaiiral ng Diyos is fair treatment. Kaya yan, pag pinairal natin sa tahanan, sa community, sa trabaho, no, sa simbahan, sa tingin ko po, mas magiging maayos ang ating lipunan. Di ba? Kasi fair treatment. Fair treatment. Kung nagkasala, parusahan ng karampatang kaparusahan lang. Hindi sobra-sobra. Hindi rin naman natin pwedeng luwagan. At wag na lang pansinin. Di ba? Okay na yan. Kailangan po patawan, lapatan ng karampatang kaparusahan kung kinakailangan, equivalent doon sa kanyang ginawang kasalanan. Alright? Mas malalim na kasalanan, mas malalim na kaparusahan. Mas mababaw na kasalanan, mas mababaw ang kaparusahan. Pero kung hindi nagkasala, wag mong parusahan. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nililitis yan eh. Dinadala yan sa harapan ng husgado eh, para pag-usapan, para para litisin yung kaso. Kaya napakadugong proseso po niyan. Hindi ganun kasimple siya.
But nakita na po natin ang principle na itinuturo ng Diyos sa atin. Verse 25, burn for burn, wound for wound, and bruise for bruise. So maliwanag na po sa atin mga kapatid, no? Hindi po yan, nasunog ka, sunugin mo rin, no? Nabulag ka, bulagin mo rin, hindi po ganun yan. Dahil ang Biblia po mga kapatid ay kahit kailan hindi nag-endorse ng mutilation. Ang meron pong mutilation ay ang mga Islam. Dahil yan ay iniutos sa kanilang Quran. Kaya po ang Diyos ng Islam at ang Diyos natin, hindi po parehas yan. Dahil ang Diyos natin kahit kailan hindi po nag-utos ng mutilation. Yung pupugutin ng ulo, pupugutin ng kamay, pupugutin ng dila, tatanggalin ng mata, di ba? O pupugutin ng paa, wala pong ganon. Walang ganoon po ang Diyos. Kasi sabi nila, tooth for tooth, eye for an eye. So kaya ang Islam po, sinasabi nila na parehas lang si Allah tsaka ang inyong Diyos. Hindi parehas yan. Hindi po parehas yan. No, kahit kailan hindi utos ang Diyos ng mutilation. Walang pugot ulo ang Diyos. Walang pugot dila. Walang pugot kamay ang Diyos. Okay? So if a person hits his male or female slave's eye and destroy it, he must let him go free in compensation for his eye. Meron kang slave, no? Whether yan po ay male or female, at nadisgrasya mo yung mata. Nadisgrasya mo yung mata, nabulag. Kahit wala pa sa itinakdang panahon na dapat lumaya yung slave, palalayain mo na siya. Yun ang kanyang pinaka-compensation sa pagkawala ng mata niya. Is it fair? Diba? Kung ikaw yung master, dahil nagkamali yung slave mo, pinarusahan mo, sa pagpaparusa mo, nabulag mo siya, ano ang kabayaran mo bilang master? Palalayain mo lang siya. Pero wala ka ng pananagutan. Di ba? Now, kasi yun na yung kabayaran, napalaya ka. Hindi ka na slave, pinalaya ka na. Yun na yung kabayaran sa'yo. If he knocks out his male or female slave's tooth, he must let him go free in compensation for his tooth. Nasuntok mo, nabungi, laya ka na. Kaya kung ikaw yung slave, gusto mong lumaya, pasuntok ka. Para mabungi ka. Dahil pag nabungi ka, laya ka na eh. Yun na yung kabayaran doon sa pagkatanggal ng ngipin mo. O sa pagkabulag mo, yung paglaya mo. Yun na yung naging kabayaran niya. Now, may time pa ba ako? Oh, no, I have no more time. So, next Sunday po, pero sa second Sunday, sa third Sunday, tatalakayin naman natin pagdating sa hayop. Sino po dito may alagang mga hayop? Ayan, no? Marami sa atin yung mga alaga. Tingnan natin kung anong patakaran ng Diyos pagdating ho sa mga hayop.